Paek-ek lang para kay Honelet Abansenya ang Senate hearing ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpatutsada rin ang common law wife ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdesmon. Ano pa ang mga sinabi ni Honelet Abansenya? Cheryl, mixed emotions itong sina Honelet Avancenia, ang common law wife ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Veronica Kitty Duterte nang sila bumisita dito nga sa ICC Detention Center para nga kay former PRRD. Dahil bukod nga sa birthday kahapon ni Kitty at marami talaga mga Pilipino nagpupunta na mga taga-suporta nila dito sa labas ng ICC Detention Center, ngayon na yung eksaktong isang buwan mula nang arestuhin at dalhin sa The Hague ang dating Pangulo. So, narinig niyo po yun mga pre. Si Honelet, hindi po nagustuhan yung hearing dyan sa Senado na isinagawa ni Amy Marcos kasi paek-ek lang daw. Siguro ramdam din ni Honelet na na talagang ginagamit yung issue laban kay Digong. Diba? Sarap kayang mag-hearing pag pinag-uusapan yung tao. Halimbawa, si Digong, maingay. Mainit yung pangalan ngayon, pinag-uusapan. Magpa-hearing na lang ako kasi lalo na tatakbo akong senadora, malay mo, magustuhan yung diskarte ko. Magustuhan ng mga Pilipino at iboto ako. Di nagamit ko rin si Digong. Diba? Tama rin itong si Honelet mga pre na talagang sasabihin, paik-ek lang talaga. Itong diskarte nitong Amy Marcos na to. Manggagamit. Diba? Hindi mo maintindihan kung saan panig ito si Amy. Minsan sa mga Duterte. Diba? Tapos minsan naman sa Marcos. Diba? Minsan nandun sa mga Duterte mga pre, tapos magulat kayo. Ito yung ikagulat nyo. Nandito na naman sa mga Marcos, nandun na naman sa mga Duterte. Wala Walang, alam mo yung namamangka sa dalawang ilog. Diba? Walang kwenta. Walang silbi. So ayun po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon mga pre, Itong issue dito kay Honelet at dito kay Amy, no? And syempre, itong banat ni Amy sa Pangulo ng, kay PBBM, pag-usapan din po natin, durugin po natin dito sa ating reaction ngayon itong walang passport na si Honelet. Ha? Pinagluloko mo pa kami, ha? Kung gusto mong gawin bobo yung sarili mo, suluhin mo na lang. So, ayun, mga pre, no? Pero, syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong dito, bakit ngiwi yung lumabas? Sorry. Bakit ngiwi? Tanggalin nga yan. Bakit ngiwi yung lumabas? Diyos mio, Marimar. So, ayan meron po tayong dito, meron po tayong Facebook page dito, mga pre. Ayan huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Ano po yan? Talaga namang libre po mag-follow dyan mga pre. Okay? Wala pong bayad yan. At sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre mga pre, yung mga bago po nating dyan, mga bago po nating subscriber, ayan, maraming salamat po Ayan sa pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Ayan salamat po sa inyong lahat. Ayan. Okay. Pero bago po tayo dyan mga pre, magtuloy-tuloy sa ating topic dito kay Honelet. Bigyan muna natin ng reaksyon itong panunuhol di umano ni Sara Duterte para makita ng taong bayan yung kanyang pinaggagawa, 'di ba? Bigyan po natin ng reaksyon yung pamimigay di umano ng mga sobre, yung kayabangan ni Sara, pagbabanta, okay? Ito, panoorin po natin. House prosecutors meet with private lawyers to prepare for the impeachment trial of Philippine Vice President Sara Duterte. Pro-impeachment groups are demanding for the Senate to open the trial soon instead of delaying it to July. Vivian Gulia has this story. Impeachment trial, bakit napapatagal ito? 'Di ba? Bakit ang bagal ng proseso? Si Amy Marcos nga nakakapag-hearing pa 'Di ba? Nakakapag-hearing pa po si Amy Marcos. Nakatatlo na nga Pero kay Sara,
hindi nyo pa magawa. Meron bang humaharang dito? Ang alam ko sigurong hindi a-agree dito sa pag-hearing kay sa impeachment trial labang kay Sara Duterte. Sino? Si Cayetano. Sino pa ba? Si Bato. Mawawala yung amo nila eh. Amo nila yan. Sino pa ba? At marami pang iba. Hindi ko maisa-isa yung mga pangalan eh. O si Villar. Diba? Yung mga yan, hindi papayag na ma-impeach yan si Sara Duterte. Hindi ko rin maintindihan ito si Chis Escudero eh. Parang si lang din, Amy. Namamangka lang din ito sa dalawang ilog. Diba? Kung saan malakas, nandun. Nakikiramdam ba? Diba? Hindi nakikinig sa taong bayan, kundi kung sinong malakas. Pinapakiramdaman niya. Tuloy natin. Another protest action by supporters of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte is in the pipeline. But this time, they will call on the Senate to immediately act on the complaint filed by the lower chamber. Senate President Francis Escudero had said the impeachment trial will possibly begin after the President's State of the Nation address in July. Naghahanda kami ng mga malakihang meeting together with mga Isa pa to. Isa pa to. Yung administrasyon, kinakalaban din. complainants ng 1, 2, and 3 na para ma-push yung Senate. A statement saying that While House leaders have said that they will leave the trial schedule to the Senate's discretion, Bakit po ito ipapa-impeach itong si Sara Duterte? Kasi nandun na, di umano, ito ay nanunuhol. May mga lumabas ng mga sobre, puting sobre. Dalawa na yung umamin sa pagkakaalam ko lang. 'Di ba? Tapos magdi-deny pa. Magdadahilan pa. Ang tinuturo si Sara Duterte, opisina niya. Ano 'yun? 'Di ba? OVP. Office of the Vice President. Sabi nga ni Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez, hindi. Ikaw namimigay ka ng pera, namumudbud ka, pa-travel-travel ka sa buong bansa, tapos pinamimigay mo yung pera na yan, sa'yo bang pera yan? Sabi ni Sara Duterte. Buti nga pinapamigay sa mga Pilipino eh. Kumpara sa'yo. Di ba? Sino bang binigyan? Yung mga lang, yung mga trip lang niya. Binibigyan ng sobre. Pero matindi, tig 25,000. Di ba? Paano yan? Si Martin Romualdez, namimigay ng bigas, sako-sakong bigas, kasama yung Pangulo. Di ba? Hindi naman pera yung pinapamigay. Ayuda! Gets nyo? Kasi kahit sino maging mamuno sa ating bansa, namimigay talaga ng ayuda. Katulad ni Sara Duterte, ng pamilyang Duterte noong December. Di umano, namigay sila ng 150 pesos kada tao. Pinapila nila nung Pasko yata yun, bagong taon. Ang haba ng pila. May nagkomento doon or may nagreklamo na ang haba ng pila namin, ang tagal kong nag-antay, pero 150 lang yung nakuha ko. Di anong tawag doon? Ayuda yun, di ba? Kaya nga lang, 150 lang. Nako. Tuloy natin. La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega hopes senators will listen to the public's clamor. Kung ganyan kalaki yung clamor ng public, siguro kailangan nilang i-assess or tignan nila kung what's the best course of action na i-take. House Assistant Majority Leader and Manila City 1st District Representative Ernesto Junicio Jr. said a conviction on only one of the 7 articles of impeachment forwarded to the Senate last February 5th would be enough to remove Duterte from office. He noted that it is highly probable the House Prosecution Panel will present before the Senate Impeachment Court the findings of the National Bureau of Investigation on Duterte's alleged assassination threat against the President. The First Lady Grabe yung Yan yung Vice President. Bastos. and the House Speaker. Mabigat na timbang yun kung titimbangin mo yung ebidensya kasi hindi siya hearsay hindi siya galing kung saan-saan lang, galing siya sa NBI natin. On Wednesday, members of the House Prosecution Panel met for the second time. The meeting was also attended by some lawmakers who are part of the House Quad Committee, the Young Guns, and the House Committee on Good Government and Public Accountability. Also present were volunteer private lawyers and House Speaker Martin Romualdez. Dumaan lang si saglit. Siguro, parang words of encouragement na this is the road we are going into. Na
we have to stay true to what we voted upon. Amid the impeachment issue, the Vice President's half-sister Veronica posted photos on her social media accounts on Wednesday where she is seen with the VP in Japan. Sana all, pa-Japan-Japan lang. Pag pinapatawag, hindi pumupunta, pero pa-Japan-Japan lang. Mag-Vice President na rin ako. Ay, ako naging Vice President, ubusin ko yung pera ng Pilipinas. Yung budget, yung pondo, confidential funds. Patravel-travel lang ako na walang dahilan. Enjoy lang. Pag may baha, iwanan ko kayo. Oh, ako yan, si Ballpoint Man, at gagawin ko yan. At magnanakaw ako ng magnanakaw. Oh, yung ano nyo, yung pera nyo, yung confidential funds na yan, naku, ubusin ko yan sa loob ng isang araw. sorry, 11 days pala. Sana all, no? Sarap buhay, no? Yan, no? Picture lang. Sana all. The Office of the Vice President has yet to confirm whether the photos were taken recently. Vivian Gulia, ABS-CBN News. So, ayun mga pre, so itong impeachment trial laban kay Sara Duterte, dapat nga, matagal nang sinimulan yan eh. Pero bakit wala pa? Cheese! Hi! Si Cheese! So, yun, yung reaction natin dito mga pre, ang hirap talaga, no? Yung Pilipinas, lalong naghihirap dahil meron tayong Vice President na walang pagmamahal sa mga Pilipino. Diba? Ang minamahal lang nila yung kaba ng bayan. Doon sila masaya, 'di ba? Anyway, mga pre, eto na, bigyan po natin muna ng reaksyon itong video ni Nino Barsaga mga pre patungkol dito sa mayor ng Pasig City. So ano ba talaga itong si Vico Soto? Okay, pag-usapan natin muna at bigyan natin ng reaksyon kasi di umano itong si Vico Soto ay walang masyadong proyekto diyan sa Pasig City. So ano naman natin to titimbangin natin at pakinggan muna natin si Nino Barsaga. Ako po nagtataka po ako Bigyan natin ng reaksyon. mga kaibigan bakit sa kanyang termino bilang mayor, ako po may mga kaibigan po ako dyan sa Pasig. Mga kamag-anak din po ako resident po ng Pasig, pero natatanong ko, uy, ang ganda pala ng lungsod ninyo, ang swerte ninyo, kasi meron kayong ganitong mayor. Ganun pang sinasabi ko dati mga kaibigan. Alam niyo sinabi sa akin ng isang kamag-anak ko na nakatalaga sa Pasig. Alam mo nyo, parang ikaw sa social media, maingay ka, okay yung gagawa mo, pero ganun din ang mayor namin. Sabi ko, ano ibig mo sabihin? Sa 6 na taon niya rito, bilang pamumuno ng mayor ng Pasig, itong si Mayor Vico Soto, ayon to sa mga kausap ko dyan, wala pa daw masyadong project Naku. sa loob ng 6 na taon na pamumuno. Naku. Yan na yung sinasabi ko. Pag kayo ay nilagay ng taong bayan dyan, 'di ba? Kailangan magpakitang gilas na kayo, damihan niyo yung project. 'Di ba? Oo, sabi nila may nagagawa daw si Vico Soto, pero hindi masyado. Wala masyado. So, sakto lang, ganun. Hindi katulad ni Hani Lacuna, mga pre, masingit ko lang. Anyway, iba naman to si Hani Lacuna kasi Manila naman to Pasig naman to si Vico Soto. Pero, kinukumpara ko lang yung dalawa. Si Hani Lacuna po ay talagang nag-e-effort para mapaganda yung lugar, yung Manila. Diba? At saka namimigay pa nga siya ng land titles sa loob ng pamumuno niya. Okay? Bilang isang mayor, 700 plus. 770 plus na land titles yung naipamahagi. Okay? Niya sa loob ng kanyang pamumuno. Pero dito kay Vico Soto, mga pre, wala namang balitang ganun. Okay? Bakit kaya? Bakit medyo matamlay si Mayor Vico Soto? At ang nakakatawa rito, ang kanyang ginagawa, yung pag-ayos ba ng mga estero, yung mga kanal, yung daw madalas ang pinangalandakan ng kanilang mayor ng Pasig. Well, kahit sino namang maging mayor, kahit saan, Manila, Quezon City, 'di ba? Pasig, kahit saan lugar, kanal na naman talaga yung priority kasi pag nagbara kasi yung kanal, no? Pag nagbara yung ano ba naman 'yan? Pag nagbara yung kanal, 'di ba? Mahihirapan. Lulutang kayo diyan, babaha. 'Di ba? Okay, actually monthly nga ginagawa siguro 'yan, yung paglilinis ng kanal. Oo. Ako po hindi residente ng Pasig, mga kaibigan. Hindi po naiiwasan na magtanong po ako. At nagkataon, nung sinabi sa akin ito, nung mga kakilala ko po dyan sa ibang kamag-anak ko sa Pasig na, ninyo, ang masakit niya nito, sa loob ng 6 na taon,
at ngayon ay muling tatakbo bilang sa last term ng pagka-mayor ng Pasig, wala pang napagagawang eskwelahan. Ay, nako, importante yun, yung eskwelahan. Kailangan na katulad ni Mayor Hani Lacuna, may napagawang hospital. 'Di ba? Yun, example ko lang yun eto, eskwelahan yung pinag-uusapan, mahalaga yan para sa mga kabataan, sa mga estudyante. 'Di ba? Importante po yan. Pero wala pang naipatayong paaralan? Paano yan? 'Di ba? Kita mo naman yung mga paaralan dyan sa Pasig, mga public schools dyan. Yung mga kabataan, siksikan na. Siksikan dahil sa sobrang dami. So, anong solusyon? Kailangan magdagdag ng paaralan. 'Di ba? Yun yung solusyon. Pinakasolusyon. Kasi doon sa amin, sa Mindanao, mga pre, ang ginagawa namin, umaga hapon yung pasok namin. Ibang ko lang dyan sa Pasig. Paki-correct po ako sa mga magulang na nanonood sa akin. Siguro dyan sa Pasig, half day lang po sila. Umaga o di kaya hapon. Depende. O bakit ganun? Bakit may ganun proseso? Kasi sa sobrang dami na pong estudyante. Ganun yun. So, anong solusyon para... Kasi, kaunti na lang matututunan ng kabataan pag ganun Half day ka lang papasok, araw-araw, mahirap yun. 'Di ba? Kung ako, magulang, hindi ako papayag. Anong matututunan ng anak ko kung half day lang papasok? Sige nga. Hindi ako papayag na ganun. Lilipat ako ng ibang lugar. Bakit nagkakaganon? Kasi po, marami ng estudyante, pero kulang sa paaralan. Yun yung nangyayari dyan. Ito po yung reality. Realidad po ito. Oo, alam natin, idol nyo, idol ko, idol natin lahat. Itong tinatawag na mayor dyan sa Pasig. Pero kasi, wag natin pairalin yung pagiging idolo. Isang tabi muna natin yan. Tingnan natin yung nagawa. Lalo na't paaralan yung pinag-uusapan dito. 'Di ba? Oo, andun na yung idol Pero ako hindi naman ako galit kay Mayor Vico Soto. Pinag-uusapan lang natin ngayon kung ano yung realidad. 'Di ba? Nasaan yung paaralan? Wala ka pa palang napagawang paaralan diyan Kasi ang priority ng isang mayor ito gamot, mga gamot. 'Di ba? Libreng gamot para sa mga mahihirap. Okay? Ano pa? Hospital. Kailangan yan. Paaralan. Yun. 'Di ba? Tapos trabaho. Trabaho para sa mga taga-Pasig, ganun. Lalo na yung mga matatanda na may edad na gusto pang magtrabaho. 'Di ba? Gusto pang magtrabaho pero kasi tatanggapin ka ba sa Jollibee pag nag-apply ka, matanda ka na, may edad ka na. 'Di ba hindi? Hindi ka tatanggapin doon. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun dito sa atin sa Pilipinas pero pag sa ibang bansa, sa Amerika, okay naman wala namang age limit, 'di ba? So dapat 'yun, may programa si Vico Soto para sa mga taong willing na willing magtrabaho. 'Di ba? Sa mga matatanda para yung kagutuman maiwasan, yung kahirapan masolusyonan. Yun dapat 'Di ba? Ang mayor namin, wala pang masyadong napapagawang mga hospital na pwedeng pakinabangan. So sa ganung tono ng pananalita ni Nino Barsaga, may napagawa, pero wala pang masyadong napagawa. Okay, klaro yun Hindi tayo dito bias. Sa tono ng pananalita ni Nino Barsaga, may napagawa, pero wala pang masyado. So, sakto lang. Kumpara dun sa paaralan, zero talaga. 'Di ba? Kaya nga ang ginawa ko po mga kaibigan, alam nyo, nag-check ako sa social media, nag-alam ako sa social media, naloka po ako, mga kaibigan. Dati bilib na bilib ako dito kay Vico Soto. Pero nung nakita ko po itong mga bidyong ito, pero wala, may nag-comment kaninang tangat bobo. May nag-comment na bobo kanina, bayad daw ako ng kalaban ni Vico Soto. Hindi ko makilala kung sino tumatakbong mayor po dyan ng Pasig. Oo nga, sino ba yung tumatakbong mayor ng Pasig ngayon? Sino bang tumatakbong mayor ng Pasig? Kasi kami, eto mga kami, vlogger kami. Papaintindi ko sa mga viewers natin mga vlogger kami. Naghahanap kami ng content. Pero hindi yung kung ano-anong content na lang yung
ilalabas namin. Hindi. Yung katotohanan. Oo. Vlogger kami at normal sa amin na maghanap ng iko-content na katotohanan para mailabas. Yun. At totoo, bayad kami ni YouTube. Kasi every time na may content kami, binabayaran kami ng YouTube. Diba? Ay, mali dun. Pag ikaw, balang araw, matsambahan ka, mag-viral ka, content din kita eh. Huwag mong sabihin, halimbawa, may road rage dyan, may binugbog. O, pag kinontent ko yung nambugbog, huwag niyong sabihin na binayaran ako nung binayaran ako nung kalaban. Binayaran ako nung binugbog. Ganun ba yung mindset nyo? Paano ko naging bayad kung sino walang kalaban ni Vico Soto? Ako po'y nagtataka lamang. Yan tayo eh. Sasabihin niyo, bayad na kagad ako ng kalaban ni Vico. Masarap bigyan ka ng pera. Hindi ko nga alam kung sino ba ang tumatakbo, sino sumatakbo, ilan ba ang tumatakbo ng Mayor Keg. Tapos sasabihin, bayad, may nag-comment na kanina, tangina mo, binala ko na kagad eh. Kupal, alam niyo ito, kasi ako, kanina, siguro, Ako hindi ko binablock hayaan ko lang kayo dyan. Para pag, alam mo bakit ko hinahayaan yung mga comment ng mga kupal? Kasi pag trip kong i-content, pagkakakitaan ko sila. Yung comment nila, kikita pa ako doon, sus Ginoo. Pero ang kapalit nun para sa'yo, mabababoy talaga kita. nilike ko kasi kanina yung isang video clip na nakita ko doon sa isang forum ng Pasig. Siguro, iisipin nun, ay putang ina, kukuha to ng video rito. Dito doon kasi, parang ano yun eh, yung Facebook Nag-ikot-ikot siguro to sa Pasig. group na yun, parang doon naglalabas yung mga salin ng mga taga-Pasig. Nag-like lang ako, siguro, makita yan. Para makita ninyo yung buong nyo, ang video po na ito. Ayan, may video. So, panoorin nga natin. Wait lang, may ads. Uy! Si Ninyo Barsaga may ads na? Naglalagay ka na ng ads? Kasi ang alam ko, hindi monetize tong channel ni Ninyo Barsaga eh. Hindi nagpapamonetize yan eh. Pero, may ads na siya. O, sayang din kasi yung kikitain mo dyan. Sa content mo kung hindi mo lalagyan ng ads. Diba? Wait lang. Sigaw ng taga-Pasig. Ito po, sinas ng taga-Pasig. Ano din nyo? Sana wag kayong magtatabuhan ng hindi nyo kayang gampanan. Yan lang yun. Huwag na tayo magbalik-balik ng ibang kwento dyan, Mayor. Huwag ka na gumawa ng ibang issue dyan. Sabihin mo muna yan. Bakit hindi mo nagawa si Robiling ang ospital? Bakit hindi mo nagawa ang pabahay umpisa pa lang ng unang takbo mo? Yan ang plataforma mo. Bakit talagang negative ka sa edukasyon? Yung education scholarship na yan, free uniforms, free bags. Eto sa hospital, si Rubiling, pangit, pangit naman yun kung isisi Rubiling mo. Pangit naman. Okay. Kasi, malulugi yung gobyerno, yung hospital. Diba? Kailangan may discount, ganun. Pero ang pinaka-concern ko dito, yung paaralan talaga. Tama naman si nanay. Bakit negatibo ka pagdating sa edukasyon? Bakit? Diba? Yun yung concern ko eh. Yun yung concern ko. Free shoes, notebooks. Bakit yan lahat yan hindi nyo nagampanan ng tama? Diba? Huwag na tayo maglokohan dito. Kumukuha ka pa ng issue sa labas eh. Babanat ka ng issue na sindikato kalaban mo, ito na pwede kang papatay. Gumagawa ka na naman ng kwento na pagkakatutukan ng mga chismosa. Pero totoo, hindi mo kayang sagutin yung mga plataformang pinangako mo na hinahanap sa'yo, hinihingan ka ng visibility, hinihingian ka nila. So nangako, okay, normal lang kung ikaw ay nangako, normal lang na maghanap yung mga Pilipino doon sa pinangako mo bago ka manalo. Normal lang yun. Ng patunay, wala ka pong maipakita. Asan na accountability dyan sa iyong pinangako? Diba? Naglolokohan po tayo pag ganyan po tayo araw-araw. Binabatuhan ka ng sige na, show proof, Mayor Vico. Vico, hindi Vico, Vico na. Show proof, Vico, na ikay may nagawa dito sa 2 termo, 6 na taon. Show proof. Wala ka marinig, hihingi ako ng sorry sa inyo sa social media. Show proof. Sa lahat ng ginawa mong plataforma, mula unang... Ayan na, Mayor 6 years. 6 years po yung Mayor. Kasi sabi nila 3 years daw eh. Ang alam ko ay ang Mayor ay 6 years. Parang presidente lang din. Hindi ko alam kung binago o nabago na ha. Basta ang pagkakaalam ko 6 years ang Mayor.
takbo mo sa Pasig as mayor at ikaw ay nanalo na pinagyayabang nyo. Huwag na tayo gumawa ng iba-ibang kwento dito, mayor. Kung ano na naman pinapalabas mo sa mga sokmed, diyan ka lang magaling. Ngayon, patunayan mo, ilabas mo lang to, hinahamon ko pati mga supporters mo. Aabangan namin yan. Pakita nyo po sa amin ang inyong accomplishment, achievement dito sa Pasig. Tapos ang usapan, ibobok. Ayun, achievements lang naman pala yung gustong makita ng mga tao sa Pasig. Ano yung natapos? Ano yung nagawa? O ginagawa pa lang? Yun lang. Ano naman simple pala eh. Boto kita uli. Achievement ha. So bumoto siya kasi sabi niya iboboto kita uli. Okay. Plaka-plaka na pinapakita mo na ikaw ang number 1 according sa ibang bansa. Walang pakialam sa ibang bansa. Dito mismo sa bayan ko sa Pasig ang gusto kong maramdaman yung katotohanan. Ngayon, pag hindi mo kayang ilabas dito sa amin, sa Pasig, ang inyong achievement na sinasabi, accomplishment at yung mga pinangako mo ng plataforma mo, wala kang kwentang mayor kaya wag kang mangarap maging presidente. Diyos ko po. So, gusto ni Vico Soto tatakbo ng presidente? Kaya ang tanging pangako namin ay hindi kami mangangako sa inyo. Nako! Yan lang. Ang tanging pangako namin na hindi kami mangangako sa inyo. Naluko na. Hindi ako agree dyan sa ganyang pananalita mo, Vico Soto. Hindi. Ang pangako po namin ay wala akong pangako sa inyo. Nako po. Anyway, natawa ako dun ha. Ang pangako po namin ay wala kaming pangako sa inyo. Ayan mga pre, no, iboto po, sino ba yung tumatakbong mayor dyan ngayon sa Pasig? Paki-comment nga. Subukan nyo naman yung bago, yung may pakialam sa mga estudyante, may pagmamahal sa mga estudyante. Diba? Kasi wala pa daw na itatayo. Di umano'y wala pang naitatayo si Mayor Vico Soto na na paaralan diyan sa Pasig. So, suportahan po natin yung bagong tatakbo diyan kung sino man po. Okay? So, eto na mga pre, no, at bigyan na natin ng reaksyon itong pinaka-topic natin ngayon patungkol dito kay Hanilet. Pa-ek-ek lang para kay Hanilet Avancenia ang Senate hearing ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpatutsada rin ang common law wife ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Pa-ek-ek lang daw yan, Amy. Tigil mo na daw yan. Grabe. Hindi ka pa nahiya doon? Yung ginagawa mo daw, wala namang kwenta yan eh. Ang gagamit lang. Grabe kasi yung issue ni Digong talaga, no? Talagang to the max. Siyempre, hinuli siya eh. Nakaisip ngayon si Amy, kagamitin ko nga si Digong. Yun yung nangyari. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. Mon, ano pa ang mga sinabi ni Hanilet Avancenia? Cheryl, mixed emotions itong sina Hanilet Avancenia, ang common law wife ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Veronica Kitty Duterte nang sila bumisita dito nga sa ICC Detention Center para nga kay former PRRD. Dahil bukod nga sa birthday kahapon ni Kitty at marami talaga mga birthday mo, Kitty Duterte? Happy birthday sa'yo, ha? Happy birthday na lang sa'yo. Pero, okay lang yan. Kasi noon naman, nung nakaupo pa yung tatay mo, masaya naman kayo eh. So, deserve nyo naman siguro maging malungkot naman ngayon. Ha? Pero happy birthday sa'yo. Binabati ka namin ng happy birthday. Sana, sumaya ka rin balang araw. Nung nagpupunta ng mga taga-suporta nila dito sa labas ng ICC Detention Center, ngayon na yung eksaktong 1 buwan mula nang arestuhin at dalhin sa The Hague ang dating Pangulo. Nakisalo sa mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sina Hanilet Avancenia at anak niyang si Kitty Duterte. Ngayon nakikisalo. Nung sila ay masaya pa. At nasa kapangyarihan pa yung tatay niya, hindi nakikisalo sa mga mahihirap. Ay, nakaplastikan. Samot-saring pagkain ang inihanda nila bilang pa-birthday kay Kitty. Naging emosyonal si Hanilet ng pangunahan ng panahon. Tapos yung iba dyan,
nagdala ng regalo para kay Kitty, mga pagkain, pero yung anak nila sa Pilipinas, minsan gutom, walang pangkain, inuna pa nila si Kitty Duterte. Tapos si Hanilet, nagdasal. Nagdasal ko si Hanilet. Pero namumukpok ng SAF. Nananakit. Ano yan, kaplastikan? Kunyari, makadiyos ka. Huwag nga kami. Huwag kaming nililoko. Ha? Ang demonyo, magpapakitang, ano yan, magpapakitang, uy, anghel ako, mabait ako. Ito ako, nagdadasal. Pero yung kalooban niyan, demonyo. Para kina Kitty, dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter. Dagdag pa ni Hanilet, hindi na siya umaasang mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado Tuwan-tuwa si Amy sa panggagamit kay Digong. na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako Tama! Tama! Amy! Duterte supporter yan, ha? Wag na lang po kayong maniwala kay Amy Marcos, ma'am. Amy, mga Duterte supporter, sinusuka ka na. My goodness! Salamat naman at sinukan nyo. Nang hindi na manalo yan. Ha? Kasi dito sa PBBM, mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at mga dilawan, di makakakuha ng boto yan. Oo. Di makakakuha ng boto yan, lalo na. Lalo na yung mga Duterte ngayon. Mukhang di ka susuportahan, Amy. bakit po? Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Hindi ba siya nakita ano nangyari? Tama nga naman. Magtatanong ko anong nangyari. Ang daming viral videos. Nagkalat sa internet. Tapos, hindi mo nga ba alam? Nakita mo na nga eh. Dapat ang atake mo doon ay may Marcos ganito. O may video ganito, ganyan. Bakit nyo ginanyan, ginanito, ganyan. Ito yung video. Huwag ka magtanong na ano bang nangyari doon sa loob. Pangit naman ang ganung katanungan. Ginagawa mong boba yung sarili mo. pero may gusto raw ipasilip sa Senado ang Duterte camp. Saktong isang buwan matapos dalhin si dating Pangulong Duterte dito sa The Hague, ipinasisilip sa Senado ng kanyang kampo kung paanong nakabiyaya mga pulis sumama sa kanya nang walang mga travel documents gaya ng passport at visa. Nagpahaging din si Hanilet laban sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. May kidnap at pinatay na naman. Di ba yung mamamatay tao si Digong? Hanilet? Ang pumapatay si Digong, di ba? Nag-uutos. Tapos yung mga patayan na yan, syempre, Pilipinas to, hindi naman may iwasan na may patayan. Pero normal na lang yon yung kidnapping. At least hindi naman talaga ganun kalala. Hindi naman araw-araw may kidnapping. Normal lang yun at nangyayari talaga yun sa loob ng isang taon, merong kidnapping talaga. May magaganap talaga ng kidnapping. Hindi mo maiwasan yan. Kasi wala namang parusang bitay dito sa ating bansa. Kaya hindi mo maiwasan yan. 'Di ba? Tapos ngayon, i-congratulate mo si PBBM dahil may kidnapping na nangyari. 'Di ba? 'Di ba yung pumapatay kayo? Nung time na si Digong ay pumapatay ng pumapatay, hindi mo kinongratulate. Ang daming biktima, ang daming tao na nawala ng buhay, ang daming pamilya, ang daming mga nanay, tatay yung nawala ng anak. Hanilet, buo ba ka rin Yan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Tinabla naman siya agad ng Malacanang. Huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Kaya muli pinapanawagan po natin Tama. kay Miss Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugusto Kasuhan nyo. i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Tama.
Cheryl, kwento pa ng anak or punsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty. Huwag niyo pong kalimutang kumain at matulog. Yun sinabi ni Kitty. At nakipagsayaw daw sa kanya ang kanyang tatay Digong sa loob nga ng ICC Detention Center bilang regalo nito sa kanya. Habang ang isa sa mga kaalyado at abogado sa Pilipinas ng dating Pangulo na si Atty. Martin Delgra, kinwestiyon yung pag-aksyon ng pamahalaan sa mga nakakasuang overseas Filipinos na pinipilit mapauwi sa bansa kumpara sa nangyari kay dating Pangulong Duterte na dinala sa ibang bansa para naman litisin. Samantala, naghahanda at nagpe-prepare naman ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte para sa isang prayer vigil na gagawin nila at candle lighting activity dito sa tapat daw ng ICC main office mamayang gabi. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Live mo lang. So, yun lang yung natin mga reaction dito. May padasal-dasal ka pa, Hanilet. Mamamatay tao naman si Digong. Tapos, nung panahon ni Digong, maraming pinapatay. Wala ka namang kibo. Tapos ngayon, may padasal-dasal ka pa, tapos i-congratulate mo yung Pangulo. Hanilet, tanggapin mo na lang na si Digong mabubulok na dyan sa The Hague. Bakit? Kita mo naman. Oo, ang daming mga pinapatay. Tapos may mga titistigo pa. Magdasal-dasal na lang si Digong kay Kibuloy. Baka sakaling matulungan. Diba? So, yun lang yung ating video mga pre. Ayan salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Ayan bago po tayo magtapos mga pre, meron po tayong dito. Meron po tayong Facebook page, yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan libre po yan mag-follow dyan. Siyempre, meron din po tayong Timbirador mga pre. Ayan na nga, at siyempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan libre po yan. Siyempre, maraming salamat po sa mga bago po nating dyan. Bago po nating subscribers. Okay? Maraming salamat po. So, yun lang muna yung ating video mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video.